And this one is one of a message of the Lord tonight for us to understand our authority over in the name of Jesus. We have power and authority. Pakisabi nga, power and authority. Power and authority. At yung power and authority can be used rightfully. Dapat ginagamit siya ng maayos. Ang power and authority. Power is not to overpower. Authority is not to give authority to command others. But it is God's power for us to defeat the works of Satan. Naniwala po tayo na dito sa mundong ito, still Satan is manifesting because of the free will of man. Yung free will na binigay sa atin ng Lord, kaya nagmamanifest ang tinatawag na sin, yung kasalanan. At yan talaga yung yung sin talaga, napaka-uneasy. It is uneasy to speak about it. It is uneasy to hear. Ayaw natin, iniiwasan natin pag sinabi natin. But there is God's assurance sa atin that God is already done in the cross. And we are started na hindi na po tayo, we cannot escape. In human being, in this flesh, we cannot escape from the sin of our forefather. Hindi ka na pwedeng maka-escape. Sinong nakakaalam dito na ang kanyang katawan ay mananatiling kapag namatay siya it is preserved? No one, no. Wala po. Yung kabuuan ng iyong kapanganakan ay meron ng specific date. No? May kaarawan ka, katulad kaninang sabi ni Pastor Nicky, meron kang kaarawan. But your death, yung kamatayan mo, ay walang specific na araw. Tama po? And sabi doon sa Romans, diba? Sabi doon sa Romans that the wages of sin, Romans 6:23, the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya huwag tayong magtataka na bakit tayo iniiwanan ng ating mga pamilya, ng ating mga mahal sa buhay, ng ating mga kaibigan. Una-unahan lang yun. But there is a promise of God na sabi niya, He crushed Satan under His feet. Under the feet of Jesus, no? Sa Romans 16:20, sabi niya, under your feet. And kung ang Panginoong Hesus, He already crushed the head of Satan, you have the power and authority in your life. No? If you believe, if you want to use that power and authority over your life. At hindi po tayo maka-escape in the historical passage, no, next po Ate Thea, so that we will be we will be a little bit quicker. We have a communion. I just read in your Bible and the beginning of a human death. Dito po nagsimula ang ating kamatayan. No, when forefather, our father, it's not only Abraham, but it is because of Satan's deception. Eve, si Eve po ay nagkasala, no? At marami po marami pong pangyayari. And I will read it in Tagalog, bear with me, so that we will be go through faster, quicker. Sabi dito, ang ahas ang pinakatuso sa lahat ng hayop. There's God is giving the other name of serpent. Kaya nga si God is marami po siyang pangalan. Because He is a copy-paste. No? Alam po natin, Satan comes from the heaven, bring down, no? And here, it's like a lightning na itinapon ng Panginoon, no? Dito sa mundo pa. At yun ang kanyang, the fall of Satan. No? That the beginning when Satan disobey God and rebel against God. Doon po siya nagsimulang nagkaroon na tiniwalag sa kalangitan. Kaya sabi dito, ang ahas, there's other name of Satan or the devil, and it's called the serpent. No, the serpent. Ang ahas ang pinakatuso sa lahat ng ng hayop na nilikha ng Panginoong Yahweh. Isang araw, tinanong dito ang babae, totoo bang sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain ng anumang bungang kahoy sa halamanan? So, what's the deception? The first deception of Satan is to give confusion. This serpent confused the mind of Eve.
Yun po ang kanyang una. Wala po siyang action na ginawa. Ang ginawa niya is through the word of confusion. Huwag kayong magtaka, in the time of your confusion, you decide and you sin against God. Nagkakaroon tayo ng pagkakasala. Kaya sabi dito, sumagot ang babae, maaari naming kainin ang anumang bunga sa halamanan, wag lamang ang bunga ng puno na nasa gitna niyon. Sinabi ng Diyos na wag naming kakainin, hihipuin man ang bunga nito, kung kami raw ay kakain nito, mamamatay kami. So dyan po nagsimula the instruction of the Lord. There is already instruction by God to the creation of the Lord, the human creation of God. Ang sabi dito, ngunit sinabi ng ahas, hindi totoo iyan, hindi kayo mamamatay. Sabi niya, sinabi lang iyan ng Diyos sapagkat alam niya kung kakain kayo ng bunga niyon ay makakaunawa kayo'y magiging parang Diyos at malalaman ninyo ang mabuti at masama. Ang punong kahoy ay napakaganda sa paningin ng babae at sa palagay niya ay masarap ang bunga nito. Naisip din niya na kahanga-hanga ang maging marunong kaya't pumita siya ng bunga at kumain ito. Binigyan niya ang kanyang asawa at kumain din ito. Makita po natin dito na it is from hearing, and the spirit of confusion has manifest in the life of Eve. And the second is the sense of taste. Naisip niya yung masarap. Kaya ang mga bagay na nagkukus sa ating pagkakasala in our fleshly nature is i-start din po yan, the senses of taste. Yung yung ang hirap magtagalog ng Bisaya. Sa totoo lang. Magtataglish ako. Kaya, nakikita po natin dyan na pangalawa is yung nagkaroon siya ng kaisipan na masarap. Masarap yung sinasabi doon na bunga ng punong kahoy. At doon pa lang, hindi pa nagmamanifest ang kasalanan dyan. It is started by the confusion hanggang sa nagkaroon na siya ng desire. Sin is started from our mind. And until you have to desire, nang paulit-ulit mo siyang iniisip, doon ka na nagdi-desire to sin. Kaya the same thing, at nakita po natin, I just brought this on the history, to have the history of our sin sa ating pagkakasala. But we will not dwell on that, but I will just only explain it with the historical way of bakit ang tao ay meron ng kamatayan. Kita po natin dyan. At sabi dito, binigyan niya ang kanyang asawa sa 7, nagkaroon nga sila ng pagkaunawa matapos kumain. And the knowledge has begun on their mind. Noon nila nalaman sila'y hubad, kaya kumuha sila ng mga dahon ng igos at pinagtahi-tahi nila ang mga ito at ginawang panakip sa katawan. Nang dapit hapon na, narinig nilang naglalakad sa halamanan ang Panginoong Yahweh, kaya't nagtago sila sa mga puno. Ngunit tinawag niya ang lalaki at tinanong, saan ka naroon? Sabi ng Lord kay Adam, natakot po ako nang marinig kong kayo'y nasa halamanan. Nagtago po ako sapagkat ako'y hubad. Sagot ng lalaki, nagtanong muli ang Diyos, sino may sabi sa iyong hubad ka? Bakit kumain ka ba ng bungang pinagbabawal ko? Sa 12, kasi pinakain po ako ng babaeng ibinigay niyo sa akin. Dito na nagturuan. Mahilig tayo sa ganyan. Si ano kasi. Pagka mayroon ng consequences or something is happened because of sin, may sisihan na yan. Laging may sisihan. Kasi tinim ako ng babae. Tama? Ay, tinim po ako ng lalaki. Maskulado kasi siya, gwapo kasi siya. But the beginning is from the whispering of the devil. That Satan, and we forgot, and people, he wants to destroy the relationship. Kaya marriage life is very kay Lord, precious kay Lord ang marriage. Because He brought Adam and Eve. Wala pong nilika ang Lord na dalawang kasarian. Sorry. Wala pong ginawa ang Lord from very beginning in the history na nag-create po siya ng dalawang puso, ang kasarian ng isang babae at ng isang lalaki.
Wala pong lesbian at tawag niyan, gay. No? Just to say that word boldly. Kaya nakita po natin dyan, no, na mayroon ng turuan na nangyayari. Sabi niya, kasi pinakain po ako ng babaeng ibinigay ninyo sa akin, tugon ng lalaki. Bakit mo ginawa ang bagay na iyon? Tanong ng Panginoong Yahweh sa babae. Mangyayari po nilinlang ako ng ahas. So nagtuturuan si babae, tinuro si ahas, si Adam, tinuro si babae. So may sisihan na nangyayari sa kasalanan and the disobedience that they are having done on the time of the beginning that God has been created. Kaya sabi dito, sagot naman ito, inihayag ng Diyos ang kaparusahan. Andito na po nagsimula yung sabi kanina na sa the wages of sin, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya wag po tayong magtaka that this flesh is very sinful. May iwan ito sa mundo, hindi mo po ito pwedeng dalhin sa langit. Sa langit, all are pure, all are holy. There is a lot of pureness in heaven. Hindi ka pwedeng magdala that even single dot of this flesh. Ito po ang nagkasala sa atin, ang laman ng tao. At sabi dito, at sinabi ng Panginoong Yahweh sa ahas, sa iyong ginaway may parusang dapat na ikaw lang sa lahat ng hayop ang magdaranas. Mula ngayon, ikaw ay gagapang at ang pagkain mo ay alikabok lamang. So noong panahon, hindi po gumagapang ang ahas. No? Baka sumasayaw pa ang ahas, nagtitiktok. So sabi dito, sa 15, kayo ng babae aking pag-aawayin, binhi mo't binhi niya ay lagi kong paglalabanin. Ang binhi niya ang dudurog sa iyong ulo, at sa sakong niya ay ikaw ang tutuklaw. It's a prophetic word of God has been spoken. Nagaling, no? But hindi natapos dyan ang pangyayaring yan. There's God that has been a time frame of God for us to be redeemed. I-redeem po tayo ng Panginoon. Kaya dyan po nagsimula na nagkaroon ng binhi, kaya nagkaroon ng tinatawag na anak. No, nagkakaroon ng binhi ang lalaki at ang babae, nagkakaroon po sila ng mga anak. At that time, no, nagsimula ang kamatayan. Because the promise of God in Adam and Eve, there's when the time that they are innocents, inosente sila, nung sila ay inilikha ng Panginoon, wala pa pong ang kamatayan. Doon po nagsimula ang ating kamatayan na tinatawag. No one in this world, in these people living in this world, will not turn into death. Lahat po tayo mamamatay. Tama po. In different situation and different scenario ng buhay natin, we have a time frame from the Lord na binibigay niya sa atin kung kailan, hanggang kailan ang buhay mo. But only God has been knows that. Walang nakakaalam. Alam mo, mayroon kang kaarawan pero hindi mo alam kung hanggang kailan ang buhay mo dito sa mundo. And doon po nagsimula, no? I just put it on so that we will understand that the beginning of the human's death started from that passage, no? Yung nagsimula po ang lahat diyan sa 3:15 na yan, nang nagsimula nung siya ay nagkaroon ng mga anak, si Eva, nagkaroon po siya ng mga anak. Doon po nasimulan na ang katawan ng tao ay mamamatay siya. No? Ang kaparusahan ay kamatayan sa lahat, no? From our pinakapuno, our tree of family tree is comes from that in the life of Eve and Adam. And the next po, Ate Tia, please po. Ayan. So na nga po, pakibasa po. Nakasulat sa taas, the title. Ayan. It's a Romans. Romans 5:12. Yan po yung ating scripture reader kanina. But Jesus Christ came. Now, Jesus Christ came from the Lord. He is the Son of God. Sino po dito hindi naniniwala that Jesus Christ is not a Son of God? He is the Son of God. The God that become flesh, but with no sin. Hindi po siya nagkasala. He is been conceived by Mary without the genealogy of human, even the blood
from the human being. Wala po siyang kasama na kasarian ng tao. It is a miracles that God has been done for the humanity, for us to be saved. For us to, that promise, that crushing the head of Satan under our feet has been powerfully and have an authority and role over our life. Then Jesus as King, no? Dumating ang Panginoong Hesus, sabi niya, ang bunga ng pagtanggap ng Diyos, kahit po ay tayo po ay nagkasala, lahat po ay nagkasala sa Romans 3:23. Walang matuwid ni isa man sa atin, kahit isa. Maaari mong sabihin, mabuti akong tao, wala akong inaapakan, mabait akong tao, but all has been the blood of sin. Nagkasala ang lahat ng tao, walang isa na hindi man ang nagkasala. At ang, sabi ko nga kanina, ang kabayaran ng kasalanan ay ang kamatayan. No? Kaya dumating ang Panginoong Hesus for us to redeem. Ano po ba yung niredeem sa atin ng Panginoon? Our soul. Ang naglalaban-laban sa atin sa tatlong na nandito sa ating katawan, body, soul, and spirit. Ang naglalaban po dyan is ang kaluluwa mo at ang iyong laman. Kaya ang tao po, in the times, hindi po ganun-ganun na nag-decide ang tao in the time of sin. Hindi po natin pwedeng, yes, there is a time, there is a people that they are called naive. What is naive? Ano ba yung tinatawag na naive? They are ignorance. Because of ignorance, tama po, nagiging parang, sabi niya, mga naive, their mind is like, mabilis silang mauto. Like Eve has happened. Like Eve, na mabilis siyang na-deceive ng ahas because of that mind. Being innocent of that sin, no? But the Lord has given us the promise, and the promise has come. Kaya po tayo ngayon, no, it is a matter of choice and decision in our life right now, na kung patuloy ka bang magkakasala o patuloy kang magpapabago sa Panginoon. Though we are still imperfect, that we are aiming and desire to be perfect in the Lord. Para pagdating ng araw, no, that's why you came to the church. You came to hear the message of the Lord. You are seeking God's face. You are seeking the Word of God because of these things. You want to be released? There is assurance in the name of Jesus, but there is you have to act on it. Kailangan mong mayroon kang gagawin. No, at sabi dito, no, ang mga bunga ng pagtanggap ng Diyos. At ito po, no, naniniwala po tayo because the problem now in Christianity, we heard and we really, no, napaka-sensitive pag-uusapan ang kasalanan, ayaw na ayaw nila. There's a lot of, and sometimes, you know, one way na, I will just give some example, no, that cause us not to condemn us, but to understand that sinful natures of men. Sometimes, no, ako po dati ay manginginom din. But glory to God, dahil ako ay diniliver ng Panginoon, from na hindi pa ako nagkasakit. Alam po natin, no, na ang pag-iinom ay ang tawag nga ng karamihan, sunog baga. Tama po? Ang mga tao na nasa mga tambay sa gilid ng daanan, mga release boy o kaya yung mga tambay sa mga street boys, mga ganito na tawag, di ba? Mga sunog baga ang tawag dyan. Sunog baga, kasi alam mo bakit? Alam mo na palang sunog baga. Yes, wine is not hindi po siya tinatawag wine. Even Timothy will use wine kasi nagkaroon siya ng masamang panunaw. Hindi siya natutunawan sa kanyang kinakain. But drunkard, that is sin against God. And there is some sickness na hindi mo pwede. This is the problem of humanity. Kapag sa kasalanan is nagkakaroon ng consequences. Inom ng inom. Tapos nasunog ang baga, nagkasakit. Minsan sisisihin pa ang Panginoon. But that is the consequence of sin. What is that sin? You out of control in being drunkard. Tama po? Hindi ko po, I'm not exempted, but glory to God dahil dineliver po ako ng Panginoon of our natures before, our lifestyle is really like that. No? At hindi mo pwedeng sabihin na pag hindi ka na gumaling, at naabutan ka sa kamatayan mo na nagkasakit ka, sinisisi ang Panginoon maging ang buong sambahayan. No. That is your consequences of what you are doing. And it is not God's
part for you. Bakit nung tayo ba ay naglalasing is, kasama mo ba ang Panginoon? Hindi ka kasama ng Panginoon, kasama mo ang dyablo. No? Kaya nga maraming mga pulang kabayo, diba? Is the sign of the devil. And that all the sign, maging yung pagsisigarilyo, tama po? When cancer has come in your lungs, no, you cannot see God, that you will accuse God because of what happened to you. No, it is a consequence. I just give you some specific example only of what we are doing. O ano yung ginagawa natin. No? Kaya minsan ito pa, bakit ang ating mga magtataka ka, minsan katigasan ng mga anak, mga rebellious. But we forgot that sometimes what we are doing from the past, na hindi mo pa na-surrender sa Panginoon, is still lingering, it's still connecting on your flesh. At kaya may mga rebellious ang mga anak ay rebellious din. Kaya huwag po na tayo magtaka kung tayo ay nagmana ng pagkakasala sa ating mga ninuno noon kay Adam and Eve, is still happening in our flesh. This flesh is a sinful, very sinful, lustful, desire lustfully. Naglalas po ito ang ating mga katawan, itong laman, ng mga laman natin. But the good thing of the Lord is give us the power and authority. Meron ka ng kapangyarihan. And many Christian that being called Christian that are not using this. Hindi na nila ginagamit ang kapangyarihang ito to trample the works of Satan. You know, being changed is very difficult. Napakahirap pong lumakad, lalo na pag ikaw ay marami kang barkadang basagulero. Mga barkada mo yung manginginom, mga barkada mo ay their lifestyle is kapit sa patalim. No? It really happens that because of the influence of the world. No, Satan is still connecting, is deceiving. Noong panahon nga kasama nila ang Panginoon, na-deceive nga si Eva. Ikaw kaya, hindi mo kasama ang Panginoon, what do you think? Hindi ka madideceive ng dyablo, madideceive ka. When you are always not in the presence of the Lord, when you are always not in the covering, and you don't have an understanding what Jesus has done on the cross, hindi mo talaga makakayanan ang magbago. Tama po? Kasi ang pagbabago nagsisimula po sa individual of us. We came from very tough situation in our life just to change. Marami kaming iniwan. At minsan, we are being mocked by our friends. We are being persecuted by our family because of following Jesus, because of seeking the Word of God, because of this power and rules of and authority of Jesus Christ over our life. Many will be persecuted us and mock us. Marami kaming pinagdaanan. It's not as simple as you think. No, hindi po ganun kasimple ang lahat. Kaya marami pong mangyayari sa atin kapag tayo ay magtataka ka pag wala kang problema at wala kang pinagdaanang sitwasyon. At magtaka ka kung hindi ka iniwanan ng mga kabarkada mo dahil kalahati pa rin ay sakang ka. Ang tawag ng sakang, minsan, I will just go with the flow. Pagka nandun ako sa mga circle of friends of the world, I will become world. And in the circle of friends of the people of God, I will be a people of God. No. God understand that we using that ways unrighteously, no, and we don't have a right and power to trample the works of Satan because you still entangled of that kind of lifestyle. Yan, sabi dito, naintindihan po ba natin? Palakpakan po natin ng Panginoon. Walang matulog. Amen. Sabi dito, mga bunga ng pagtanggap ng Diyos, sapagkat napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya because of your faith that is having in company with your belief. But because of faith that is dead, it is impossible. Napaka-imposible kapag hindi ka naniniwala. You have faith, yes, I will say yes. But you have unbelief, it will not work. Kaya sabi dito, mayroon na tayong mapayapang ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. So, meron daw tayong kapayapaan. When we have faith, yes, it's true. It's really hard to follow God. It really hard to take charge of what God has done in the cross. But, sabi nga, di ba, kanina, mayroon kang kapayapaang gawin yon dahil kasama mo ang Diyos. Tama?
Amen. Kaya sabi dito, mapayapang ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ng pagsampalataya kay Hesukristo, tinamasa natin ang kagandahang loob ng Diyos na tayo'y nagagalak dahil sa pag-asang tayo'y makabahagi sa kanyang kaluwalhatian. Sinong gusto ditong pumuntang langit? Taas ang kamay. Gustong pumunta ng langit? Ayaw nyo? Gusto niya sa langit-langitan? Iba? So, lahat tayo, no? It is what we aim for. That's why nagpapagal ka ng ilang oras sa church. Nagpapagal ka ng ilang oras sa pagkaskas ng iyong mga gitara, ng iyong drum, ng iyong boses sa pag-awit, ang iyong paa sa pagpunta ng mga Bible study. Because of that, you aim for going to eternity. And this is the promise of Jesus Christ to us. Ito yung pangako at ito yung hindi, no, last midweek na hindi pinaghahandaan ng maraming tao. Kasi kung ang mga maraming tao ay naghahanda, kulang ito ang lugar na to. Kung naghahanda sila sa kanilang, alam na nila ng tao na ang kamatayan ay walang kapanahunan. Pero hindi pinaghahandaan yun. Naghahanda sila na may magandang libingan at sa panahon ng kanilang kamatayan, dadalhan sila ng kanilang mga sambahayan, ng kanilang pamilya ng alak doon sa simenteryo at pagkain ng maraming bulaklak na mabango. Ngunit huli na ang lahat. Your soul will face God. Your bodies will be rotten. Ang itong katawan mo mabubulok yan sa loob ng napakagandang mabaong na pinaglaanan mo. But your soul will face God, and people forget to prefer this eternity and doesn't understand and not even experiencing what God has done in the cross. Maraming hindi nakaka-experience. What really understanding while they are still alive, nararanasan nila ang kapangyarihan ng ginawa ng Panginoong Hesus sa cross ng Kalbaryo. This power and authority, we should experience it. When the temptation has come, we are not exempted. Even us as a pastors. Marami pong marami pong temptation sa mundo. We are not like a robot, or we are not like that you think that we are really being holy. But we are also lingering the devil. Kung gaano sa inyo na nagmamanifest ang demonyo, mas marami sa amin. No? Mas marami ang naghahatak sa amin ng mga lingkod ng Panginoon, and we keep striving to be in the presence of the Lord so that we can overcome. And that power and rules and authority of God, it is upon in our faith and manifestation if you allow. Because sin is a free will for you to act. It is a decision and a choice of every humanity. It is a matter of choice for us. Tama po? Minsan, yung magkuha ka lang ng sibuyas ng kapitbahay mo, it's a matter of choice. Na kapag nagnakaw ka ng maliit, para kang nagnakaw ng 1,000,000. Tama po? It's a matter of choice. All that we have doing is all a matter of decision and choice. And same thing what we are understanding from Genesis 3. That's a matter of choice of Eve. Kung makikinig siya, walang ginawa. Pwedeng sabihin, mga tuwiran, pero pinarusahan ang serpent ng Panginoon ng ahas because of that, what he has done is really against God. Kaya sabi dito ulit, sa pamamagitan ng pagsampalataya kay Hesukristo, tinamasa natin ang kagandahang loob ng Diyos at tayo'y nagagalak dahil sa pag-asang tayo'y makabahagi sa kanyang kaluwalhatian. Hindi lamang iyan, ikinagagalak din natin ang mga kahirapang aking itiniis dahil alam natin ito'y nagbubunga ng pagtsatsaga. So may pagtitiis po. Ang pagiging Kristiyano is may pagtitiis kang pagdadaanan. Hindi ibig sabihin ang pagiging Kristiyano ay humihiga ka sa malarusang higaan. Ang pagiging totoong Kristiyano ay merong pagtitiis. May pagdadaanan ka. You even bear consequences. But when this time you are being in sickness because of your consequences, come to Jesus. He is not blind. He is not deaf. He sees everything that what we are doing. He sees what is the past and what is the present and what is the future of you. Si Lord ang nakakaalam. Palakpakan po natin ang Lord. Sabi niya, at ang pagtsatsaga ay nagbubunga ng mabuting pagkatao.
So kapag may tiyaga ka, anong sabi? May nilaga. So ang pagsisik mo at pagkakakilala mo sa Panginoong Hesus, kailangan ay may matyagaan kang pagtitiis. Matyaga ka sa lahat ng bagay. Kaya sabi dito, at dito daw ay mabuting pagkatao at nagbubunga ng pag-asa. At hindi tayo binibigo ng pag-asang ito sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos na sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin. No, how blessed we are in this generation. When Jesus died on the cross, you haven't not seen the face of Jesus during the time of His ministry in Israel. But you are, sabi nga dun sa John, blessed is the one who believe, who do not see. Mas makapangyarihan ang kanyang pananampalataya dahil naniniwala siya kahit hindi niya nakikita ang Diyos. Kaya ang pag-asa natin ay pinagkaloob ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin. So kung ang diablo ay mayroon pang puwang sa iyo to tempt and to sin para magkasala ka, you have the right and you have the authority para sabihin, oy, tika lang, no? Pause, tika lang para malito. It is a wrong path, no? It is a wrong direction. No, ito mali itong gagawin ko. You will, kasi ang kapayapaan na nagsasabi, yan po ang magbibigay sa atin kung ano ang dapat nating gawin. At ang Espiritu ng Diyos, yan ang tinatawag natin na naririnig natin, mayroon akong naririnig, that is called conscience. No? Na sinagsasalita sa iyo na, uy, hindi maganda yung ginagawa mo. Hindi yan tama ang ginagawa mong pamumuhay. It is not a right of us to judge every one of us, but it is the right of the Spirit to teach us how to live. Yun ang kanyang trabaho sa atin. Sabi niya, sapagkat nooy tayo mahina pa, namatay si Kristo sa takdang panahon para sa mga makasalanan. At isa po tayo dito na namatay ang Panginoong Hesus dahil tayo ay makasalanan. Para kunin ang susi na kinuha ng diablo ang kapangyarihan at ang authority ng tao, no, to rule over sa pagpapala, sa poverty. Why people there's in the Philippines napakagrabe, napakasaklap ang corruption and poverty because of the sin of humanity. Kasalanan ng tao ang mayroong magagawan ng lahat, and we all bear the consequences of it. But Jesus, this is the promise of God for us. Now, when we believe that Jesus already died on the cross and He resurrected, He was risen from 3 days, doon po kinuha ng Panginoon sa kailaliman in Ephesians. Pumunta siya sa kailaliman at nagpahayag pa doon sa mga kaluluwa ng mga inosente ng panahon ni Noah upang dalhin sila sa kalangitan at kunin ang susi sa diablo para magkaroon po tayo ng buhay na walang hanggan. Tama po? Amen? Palakpakan natin ang Lord. Mahirap na, sabi dito sa 7, mahirap mangyaring ialay nino man ang kanyang buhay alang-alang sa isang taong matuwid. Kahit na maaaring may mga has na gumawa nito alang-alang sa isang taong mabuti. Kailan nangyari yun? Na kahit ang anak mo ay ialay mo para sa kasalanan ng nakakarami. Wala po, no? Takot nga ang mga nanay, magasgasan lamang ang kanyang anak. Paano pa kaya ang tulad ng ginawa ng Panginoong Hesus na inalay siya ng Ama para sa atin, para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan, ang susi ng ating kamatayan sa kasalanan, no? Na kinuha, na tayo ay dinisib ng diablo. Kaya sabi dito, no, nino man ang kanyang buhay alang-alang sa isang taong matuwid, kahit na maaring may mga has na gumawa nito alang-alang sa isang taong mabuti. Ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo ay makasalanan pa. Yamang sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ngayon ay napawalang sala. So you are bought with the highest price of the blood of Jesus. The shedding of the blood of Jesus in the cross, hindi po yun laro-laro. No? Hindi po siya nag-donate ng dugo na parang ginagawa natin sa hospital minsan na nagdo-donate tayo ng dugo. No. At alam po natin what is the blood? What is the use of the blood? It is a source of life to everybody
No, kung bakit nagdodonate kapag na ubusan ng dugo ang tao sa ospital, ay kailangan niyang salina ng dugo because that is a source of life. Kaya ang dugo po, hindi po yan food chain. Sa mga kumakain pa ng dinuguan, hindi po yan food chain. That is a source of life. Hindi po yan kabilang sa pagkain na ginagawa. It is not because it is a rules of the church. No. If you understand clearly being innocent and now you are knowing the truth, hindi po siya food chain. Hindi po yan kasama sa pagkain. Kaya nga ang dugo ay isinasalin para magkaroon ng karagdagang buhay. Magkaroon ng buhay. So hindi siya food chain. So sa nakakaintindi, hindi po yan ang topic natin. Ba't napunta tayo dyan? Sabi dito, you are paid with the highest price of the blood of Jesus. Dati tayo mga kaaway ng Diyos, ngunit tinanggap na niya tayo bilang mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. At dahil dito tiyak na maliligtas tayo sapagkat si Kristo ay buhay. At hindi lamang iyan tayo ay magagalak dahil sa ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, sapagkat dahil sa Kanya ay tinanggap tayo bilang mga kaibigan ng Diyos. So ngayon meron ka ng kaibigan, kaibigan mo na ang Panginoon. You are very open to see the Lord, no? To speak to God, na Lord, ganito yung situation ko ngayon, Lord, please. I want to change my life. I want to be anew in Christ. Gusto kong maging bagong buhay, bagong pagkatao. Kasi kung nakikita mo natin sa kulungan na may mga imposible na nangyayari, na mayroong nababago, na nakakarinig sila sa salita ng Panginoon, yung mga tao na literal na nasa kulungan, mas posible sa iyo na nasa labas ka. Dahil may kalayaan ka na makakilala sa Panginoon, at may kalayaan kang sumunod sa Panginoon, may kalayaan ka na magpatuloy sa Panginoon. At how much more those people that are in the jail, no? My brother once there, no? At hindi po talaga madali ang nasa kulungan. Ikaw, tayo, ang mas mahirap, nasa labas ka na pero nakakulong ka pa rin sa kasalanan. No, that is the worst part of those who have freedom outside from that jail. No, at ito yung pangako ng Panginoon, ang kapangyarihan ng Panginoon sa atin, na ang grasya at habag ng Panginoon, na tayo ay tinawag ng Lord, the friend of God. Tayo ay tinawag ng Diyos na kaibigan na dahil ano po ang kapakikipagkaibigan? Inayos ng Diyos ang dati mong relasyon na nasira sa Kanya. Amen. Nasira ng dyablo ang relasyon mo. Kaya po, marami sa atin na nagsasabi na ayaw kong pumunta ng church kasi masusunog ako. Amen po? Marami pong ganong mentality ng tao. Nakaisa po ako dyan na ayaw kong pumunta ng simbahan, masusunog ako. But we really don't understand that when we come to the church, mamili ka, masunog ka ng salita ng Diyos, masunog ka sa impyerno. Now, yung kaluluwa mo at yung laman ng katawan mo ay nakakaranas ng patuloy na kapighatian at sakit. Ang pangako ng Panginoon ay para ang lahat ay maligtas at ang nakasama ng Panginoon sa kalangitan. Yan po ang plano ng Lord. This is the great plan of the Lord, the great purpose of your life in earth. Kung bakit kayo pinanganak ng magulang mo, hindi lang dahil sa kasalanan mo, bagkus para makilala mo ang Panginoon at para makasama mo ang Diyos. Yan po ang pinaka-original plan ng Lord. Do not look the Jeremiah 29:11 only for literal. The real future of every humanity is in the time of your death. Yung kamatayan mo, yun ang literal. The future has been the final future that will be happening to us. Tama po? Marami yun po, no? Even mga kaibigan po natin. I have one of my friend has been 33 years old na namatay sa cancer. Yes, nagawa niya lahat, no? He brought the business, magandang bahay, naka-aircon, sasakyan. But the life, pero hindi siya naging seryoso sa Panginoon. But glory to God dahil marami kaming circle of friend na mga mananampalataya
Ngayon pa lang, no, dapat nai-enjoy mo na pumupunta ka sa church, pumapalakpak, nagpupuri ka, nakakaranas ka ng kapangyarihan ng Panginoon. And when you face God, sa panahon ng kamatayan mo, nakaharap ka sa langit, hindi ka inosente kung anong ginagawa nila sa langit. Those people that are in the bed frame or in the bedridden in the hospital, ang kanilang kakayahan na lang is ang magsisi at tumanggap sa Panginoon. But sorry to say, hindi nila na-enjoy. The enjoyment of the power of what God has done to us is when you have time na magpuri pa at nakikilala mo at nararanasan mo ang testimonya mo sa buhay mo na ang kapangyarihan ng Diyos ay nananalaytay sa'yo. That's why it broke the testimony of Jesus Christ in your lives. Na pinalaya ka, nakaranas ka, nang galing ka sa kasalanan, pinalaya ka ng Diyos at ikaw ay nananagana ngayon dahil nakalaya ka sa pagkakasala. Yan po ang ibig sabihin ng Lord, the plan and the future of God. Yan ang pinaka-purpose of that plan na dapat na-enjoy ng tao. Hindi na sa panahon na nasa higaan ka na at ang pandinig mo na lang. Alam niyo yung marami na kami na panalangin sa ospital. Ano ang pinaka-last senses na nagsa-shutdown sa body part? Hearing. The hearing. Dahil bakit? Grasya pa rin ng Panginoon. Why? Because God is really love humanity. He really love the likeness of God. Mahal na mahal tayo ng Panginoon, kaya nga nagsilos ang dyablo, si Taning sa atin. Kasi gano'n na lang tayo inibig ng Panginoon. And lastly po, 12, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao. At ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan dahil dito lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. So, ito yung simula, but ang wakas ay ang Panginoong Jesus. And the next po, Ate Tia, doon sa and there is a promise of God that we understand ano ba yung ginawa. Hindi lang po yung nanonood tayo. No, nung Katoliko pa po tayo, nanonood tayo every Semana Santa. When Jesus Christ has been crucified, Jesus has been sacrificed His body. No, there is a lot of symbolic on that. No, pakiclick mo pa isa pa. But the gift, last po, ako ate. Sige pa po. Ayan, and the next. Sabi na kanina po, yung destroyers. Yan. So nakita po natin yan, yung nakasulat dyan sa Colossians. Pakibasa po, nakikita nyo ba? Sabihin po natin, Christ the Destroyer. Christ the Destroyer. He destroyed in us. Kung ngayon, no, yung sa sarili natin, alam po natin, no, na when we sin against the Lord, when you still lingering on in that situation, it is God who can able to destroy. Not anyone. No one can judge anyone here. But only Christ can destroy that sin in us. Siya lang po ang may kapangyarihan. Kahit po minsan, no, we forgot and we have a little bit tiny of pride in our life. That sometimes, may mga kasalanan tayo that it will cause us into sickness. In Isaiah. Dahil sa ating mga pagkakasala, nagkakaroon tayo ng karamdaman. And kaya ang pangako ng Panginoon, sabi niya, by His stripe, we are being healed. Doon po tayo gumagaling. At hindi lang, mayroon pa tayong kasalanan. Ano pa? Sa spiritual. Bakit tayo nagpatuloy? No, that is, we have to come to God and ask God, Lord, I need you, Lord, to destroy these things over my life. Lord, I need you, Jesus. Kailangan kita, Panginoon, para itong palayain ako sa ginawa ng dyablo. Though we are still walking and we are still in that situation and bearing that consequences, but there is still a hope. May pag-asa pa. Sabihin mo sa katabi mo, mayroon pang pag-asa. Yan ang pangako ng Lord sa atin. But we are lack of belief. Many Christians, there's a lot of unbelief. Yung unbelief sa kanilang buhay. Hindi sila naniniwala na ang kapangyarihan ng Panginoon ay kayang palayain ang bawat isa sa atin. No? When we are like, minsan parang nakakulong ka sa mga bagay na alam mo,
na hindi naman talaga aayon sa kaluwalhati ng Panginoon. Marami po, no, God knows in our lives. Si Lord po ay, ang lahat po ng ating mga buhay ay lahat sa Panginoon. Tama po? It all laid bare in the eyes of God. But it is the promise of God for us that He already destroyed the work of the devil in John, 1 John, tama po? Na ang pangako ng Panginoon, He already done in the cross. Hindi po natin napapahalagahan yun. Yung kamatayan ng Panginoon, yes, I see that the Lord, that symbol of the cross that has been given for us. Bakit siya cross? Kasi ang tao ay nahiwalay sa relasyon niya sa Panginoon. We are looking for that, but we are not really understanding deeply what is happening on that cross. What God has been done. Bakit siya napako? Bakit siya kinurunahan ng tinig? Bakit siya ang dami niyang sugat? Bakit ang Panginoon ay pumunta sa ikatlong araw, siya ay nabuhay? We should understand that powerfully. We should have to seek more deeper what God has done in us. Ayan po, hindi niya ginawa para to gain fame in the whole world. No, Jesus has done for us because we are sinner. Walang ibang makakaligtas sa iyo. Ang Panginoong Hesus lang, hindi ka kayang iligtas. Even the second coming of the Lord, hindi mo pwedeng sabihin na hahawak ako sa pagda ni Pastora para makasama ako sa pagdala ng rapture. No. It is our individual response and it is our individual decision how the Lord powerfully can act on that situation of your life that you are being in bondage of sin. Kung bondage tayo, there is God can destroy. Magaling ka lang tumama sa email. No? Destroyer ka. But there is no power. Christ has power to destroy that sin, that obstacle over your life. Minsan ang paghihirap mo dahil yan din sa kasalanan. In your wrong decision, in the way you act, in the way you respond to what the devil has been spoken to you. It is a lot of consequences that we have been doing. And this is a powerful name of Jesus that can able to destroy over that obstacle over your life. Yun po yung naghihindran sa tao kung bakit ayaw nila. Hirap na hirap silang lumapit sa Panginoon. Hirap na hirap silang maglingkod sa Panginoon. Hirap na hirap silang magpatuloy sa Panginoon dahil sa mga obstacle na yan. And that because we don't have guts. Wala tayong guts na Lord take over. Lord, take over my life. Lord, take over this sin that I cannot handle. Take over this situation, Lord, that I cannot escape. Hindi ko kayang takasan. It is the Lord who can able to destroy. Si Lord lang ang may kapangyarihan yan. At yan ang pinangako sa atin ng Panginoon na dapat nating pinanghahawakan. At dapat po natin yan binibigyan ng paniniwala. And the next po, Ate Thea, kasi wala na po tayong time. And yan, in the Revelation, and the great dragon was thrown. No? Yan na, ipinakita na ng Panginoon that the serpent was been doing from the beginning has been already crushing under his feet when he was in the cross, when the feet of Jesus has been nailed. No? Nung pinako ang kanyang paa, inapakan ng Diyos ang ulo ng ahas, and He already destroyed, but yet you are a child of God, cannot have an authority to trample it. Hindi mo kayang i-resist, but still, minsan sinasabi mo pa, utukso, lumapit ka pa. No? Hindi mo kailangan sabihin, utukso, layuan mo ako. No. You have the power of this temptation. You have the power to destroy it. No, yan ang pangako ng Panginoon at yan ay tinapon na ng thousands of years it happening. And bakit pwede mong talungin ngayon? Bakit Pastora, bakit ngayon ganun pa rin? Because God is not give us a mind or a body like a robot. You have a free will. Ang sabi nga sa Romans, hayaan mo ang mabuti. Ang mabuti ay patuloy siyang magpakabuti. At hayaan mo na ang masama na magpakasama. Kaya it is a matter of decision. If you want to be righteous,
walk rightly to God or you will walk wrongly to God. Hindi po pwedeng kailangan magdesisyon ka sa buhay mo. Di ba? Kailangan natin ng desisyon sa buhay natin. Kung gusto mong magpakasama ka. Kung gusto mong magpakabuti ka na lang kahit anong sabihin sa'yo ng kapwa mo. Ganun po ang pamantayan ng Lord sa atin dahil hindi niya po tayo binigyan ng katawan ng parang robot. We have a free will to choose. No? And we have at ito yung pangako ng Panginoon that you can able no, nasabi niya in Luke, no, the power and authority of Jesus no, sa atin, na sickness, you don't have any right over my life. Temptation, you don't have any right over my life. I am already redeemed by the blood of Jesus. Tama po, I am already shed by the blood of the Lamb. Meron po tayong ganito. No, in the Luke, sabi niya, He gave us the power and authority to trample the scorpion, the snake, and the devil over our life. It is us. Ito yung nawawala ngayon sa mga Kristiyano. Kung parang I go with the flow na lang. At the end of the day, saka na lang ako magsisi, Lord. Saka na lang ako, Lord, magsusurrender. Lord, saka na lang ako magbago. Marami pang oras. So save that marami ka pang oras. The time is very little sa atin para magbago. We don't have enough time at we don't have enough time in our reality. Next po, malapit na po. Yan sabi, to God be all the glory. Naintindihan po natin. And today, no, church, no, the Lord wants to understand kung ano ba talaga yung ginawa. Yes, wala pong masama walang masama ang maglingkod sa Panginoon. Walang masama ang pumunta sa church. Walang masama ang pumunta sa mga gagawain. No? Hindi na kailangan na palagi na lang, no, pag may mga pangyayari na minsan, paano pag nasa ibang lugar ka, nasa Sardia ka, tapos tawag ka pa kay pastora, kailangan ko magpa-pray ng healing. No, this is what our power and authority na hindi mostly ginagamit ng mga Kristiyano. Maraming Kristiyano na hindi nila kinukuha ang pinangako ng Panginoon, ang pangako ng Panginoon, that power and authority over us. Yun po ang tinuturo ng Panginoong Hesus sa atin to understand deeply who He is. Kailangan malaman natin kung sino ang Panginoon at ano ang Kanyang ginawa sa buhay mo. Understand? Amen. Let us rise up. Hallelujah. And today, let God comes in your life. The Lord knows everything. Alam ng Panginoon yung mga bagay, mga sitwasyon sa buhay natin, mga pain, mga hurts. The Lord knows even that what you are being through right now. But the Lord has promised for us that when we come in repentance heart, when we come in believing that Jesus has done in the cross of the Calvary, He has done so many, hallelujah, every curse, no, yung mga nanalaitay sa ating pamilya, mga paghihirap na gawa ng dyablo sa buhay natin, mga kahirapan na ating nararanasan because of what our decision has been made, at mga bagay na nakakulong pa tayo at nagiging hadlang na hindi tayo makapaglingkod sa Panginoon. It is a time for us. It is a time for us. The Lord says that He is a friend of God. You can able to lay down everything to God. You are able to rely on Him. You can rely on Him. Hallelujah. Kung hindi mo masabi sa kaibigan mo, hindi mo masabi sa mga pastor, hindi mo masabi kung kanino man, hindi mo masabi sa mga tao na dapat mong pagkatiwalaan, there is God that you can trust. There is God that can able to do miracles in your life. At kung may karamdaman ka, at yung karamdaman na yan ay dahil sa ating mga ginawa, it is the Lord who can able to deliver you. He is the Lord can able to help you. He is the Lord Jesus Christ who has finished. At the Lord says in the last word in the cross of the Calvary, it is finished. It is the Lord has spoken. And He is the Lord who have the right key over your life right now. No one has the powerful
key in your life right now. It is the Lord Jesus Christ. And I boldly speak to this. It is the Lord Jesus Christ. It is the Lord Jesus Christ over your life. It is the Lord Jesus Christ over your life. It is the cross. Hallelujah. That has the cross. It is the blood that's been paid for you. The grace of God. Hallelujah. The deep grace of the Lord. It is not by your good works. It is not because you are good. It is because of Jesus. It is because of Jesus you are here. It is because of Jesus you are being saved. It is because of Jesus Christ, hallelujah, that has promised that even this body will turn into death, but it will bring back to life. It is the Lord. It is the Lord who promised to these people. Lord, have your way, Lord. And can we intune our heart to God right now? Even to the things that you have sinned against the Lord. It is the time for you to repent. It is the time to ask the forgiveness. It is the word of the Lord today. The John chapter 1 verse 9. He is faithful and just to forgive us. It is the Lord who speaks to you right now. It is the Lord. Trust the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. And in all His ways, acknowledge Him and He will direct your path straight. It is the Lord who directs your life right now. Your life is like a circus. Your life is like a road. Hallelujah. Like a road na yung parang daan. Hallelujah, na parang, hallelujah, ipo-ipo. Parang daan. Hallelujah, na bituka. Na hindi mo alam kung saan ang direction. It is the Lord who will direct you right now. It is the Lord who speak to you right now. It is Jesus right now. He is holding you right now. He is holding you right now. He is facing you right now. He is here with you right now. In the name of Jesus, just be true to Him. You need to be true to God. We cannot hide everything with the Lord. The Lord can see it. Even the Lord can know the situation right now. You are lackness of your financial because of the situation that you have been through from the past. It is the Lord right now. You having pain and every heartache. It is the Lord who understands, and it is the Lord's ways for you to be protected and deliver you on that situation. It is the God who always be with you. It is the Lord who promised to us. And today, church, let us come boldly in the throne of grace and ask God, Lord, can we say it? Lord, forgive us every decision and a matter of choice that is not directed by you. It is not your will. We ask today, and we repent today to cleanse us. Come into our life. Lord, we surrender. We surrender when we are being prisoner of that sin. The sin from the past, the sin from the present, and the sin from the future. Come into our life and save us again. Lord, we believe today we have the key of Hades. We have the power and authority to trample the works of Satan over our life. Lord, we ask you to roll in us, to empower us, to have the right judgment in us, to have the right authority over us. We receive today your plan to prosper us, to give us hope and a future in eternity. Lord Jesus, we belong to you. We are your children. And I am yours.
This is all I pray. In Jesus' name. Amen. Lord, thank you for today. Lord, thank you for your deliverance, Lord, today. Thank you, Jesus, for that promise, Lord, we hold on. Lord, the promise that you have said, that you have already, Lord, crushed the head of our enemy. Even the enemy of our soul right now, this flesh. Lord, it is already done. It is already finished, Lord. Salamat, Panginoon. And today, Lord, the blood of Jesus, I ask the apply of the blood of Jesus on every head to the sole of the feet. Lord, the blood of Jesus to cover these people. Lord God, let them continue to seek your face day by day. Continue, Lord, to speak to them. Continue, Lord, to hunger of your presence. Continue, Lord, to thirst of your presence. Lord, I speak life over these people. Lord, from death to life, it is your promise to us, Lord. From sickness to the healing, Lord God. Lord, it is your promise, Panginoon, Lord God. Hallelujah, to all the humanity, Lord God. And we receive today, oh Lord, have your way. Our Lord Jesus, have your way, Lord. Thank you, Lord, for your promise. Thank you, Lord Jesus, Lord. Have your way, Panginoon. Let your will be done. Your kingdom come in this place, Panginoon. Salamat, Lord. I give it all back to you, the glory, the honor, and the majesty. All belongs to you alone. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit we pray. Amen.